and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. Bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Inuulan ng batikos ngayon mula sa ilang mga religious groups at religious vlogs sa US ang Golden Globe Awards na ginanap noong nakaraang linggo, January 5 ng taong ito. Dahil yan sa di umano'y walang patumanggang pamumusong sa pangalan ng Diyos sa gitna ng gabi ng parangal. At sinisisi na siya umanong dahilan kung bakit nilalamon ngayon ng apoy ang Los Angeles, partikular ang mga area kung saan nakatira ang mga sikat na personalidad sa Estados Unidos. Sa kanyang speech sa Golden Globe, sinabi ng host ng nasabing gabi ng parangal na si Nikki Glaser, isang komedyante, na wala man lamang daw sa mga winners ang bumanggit o nagpasalamat sa Diyos. Isang bagay na hindi katakataka para sa isang bayang walang Diyos o godless town. Pero sa kabila nito ay pinuri pa rin ni Glaser ang speech ng mga nanalo at sinabing on fire o mainit na mainit ang mga acceptance speech. Ayon kay Glaser, ang mga kapwa cast at crew members ang madalas na pinapasalamatan ng mga winners at kasunod ay ang mga ina ng mga ito. Habang zero mention daw ang Diyos na may likha ng buong kalawakan. Nagbiro pa siya at sinabing hindi ito katakataka dahil godless town ang komunidad na iyon. Ang mga pahayag ni Glaser ay naglalarawan umano sa tunay na mukha ng Hollywood at ng entertainment businesses sa Amerika bilang isang sekular at walang respeto sa tradisyonal na paniniwala ng Kristyanismo. 2 araw matapos ang nasabing speech sa Golden Globe, Much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. The room has been buzzing and there's been a lot. Viral sa social media ang mga komento na nag-uugnay ng nasabing speech sa mga sumunod na pangyayari sa bansa. Partikular ang sunog na lumalamon ngayon sa Hollywood na nag-umpisa 48 oras matapos ang gabi ng parangal. Naniniwala ang mga commentators na malaki ang koneksyon ng nangyaring kalapastanganan sa Diyos at ang natural disaster na nagaganap sa Los Angeles. Kapansin-pansin din umano ang hindi pagkakaroon ng ulan sa Hollywood sa loob ng ilang araw na pamiminsala ng sunog na pinaniniwala ang makakatulong sana upang maapula ang apoy. Ayon sa ulat ng New York Post, ang wildfire sa Southern California ay inaasahang lalala pa sa susunod na linggo, dulot ng malalakas na hangin ngunit tuyo at mainit na nanggagaling sa bayan ng Santa Ana. Ayon kay Fox Forecast Center meteorologist Cody Brown, wala daw inaasahang ulan na magaganap sa mga susunod pang araw at posibleng magkaroon pa ng mga bagong sunog dulot ng mainit na hangin na may bilis na 30 hanggang 50 meter per hour. Naniniwala ang mga religious commentators at vloggers na indikasyon ito na ang nasabing wildfire sa Los Angeles ay manifestasyon ng galit ng Diyos sa di umano'y godless na komunidad ng Hollywood. Ayon daw sa Matthew 5:45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.
Maliwanag umano sa talatang ito na ang pagkakaroon ng ulan ay nasa kamay ng Diyos. At kung hindi anya umuulan sa Hollywood sa loob ng ilang araw, posible umano na kalooban ng Diyos na magpatuloy pa ang pananalasa ng apoy sa nasabing lugar. Dagdag pa ng ilang mga religious commentators, ang mga kaganapan ngayon sa Hollywood ay hindi nangangahulugan na dapat nating katakutan ang Diyos, pero dapat natin siyang igalang. Gaano man kalakas umano ang industriya ng showbiz sa Amerika, dapat pa rin daw nating tandaan na mas nangingibabaw pa rin ang supremasya ng Diyos. Naniniwala sila na ang nangyayaring wildfire ay babala upang itigil na ang walang patumanggang pag-iinsulto ng Hollywood sa pangalan ng Panginoong Diyos. Mahirap pigilan ang pagsisiklab ng galit ng Diyos, pero malawak at walang hanggan ang kanyang awa kung sila ay hihingi ng tawad at magnanais na muling buuin ang kanilang relasyon sa dakilang lumikha. Dapat umano nating alalahanin na ang Diyos lamang ang tanging kanlungan sa panahon ng kaguluhan, at sa oras ng sakuna, ang kanyang proteksyon ang ating pinakakailangan. Sa ibang balita, Donald Trump, interesado na rin ba sa bansang Australia? Isang araw matapos sabihin na hindi niya isasantabi ang paggamit ng puwersang militar upang sakupin ang Greenland at ang Panama Canal, sinabi rin ni Trump na hindi rin niya isasantabi ang paggamit ng economic force upang sakupin ang Canada. Ang economic force na tinutukoy ay ang pagpataw ng matataas na singil ng taripa sa mga produkto ng Canada na inaangkat sa US. Pero bukod sa mga nasabing bansa, isinusulong din ng mga taga-suporta ng bagong halal na Pangulo ang pag-take over naman sa bansang Australia. Sa isang social media post na inilabas ng isang conservative journalist at kilalang taga-suporta ni Trump na si Chadwick Moore, sinabi niya na, "I don't wanna give Trump any more ideas, but these guys don't have guns anymore." Ang tinutukoy ay ang bansang Australia. Sa madaling sabi, wala ng armas ang bansang Australia para ipagtanggol ang kanilang teritoryo, kaya't madali na itong sasakupin ng Amerika kung nais ni Trump. Umani ang nasabing post ng napakaraming batikos at katatawanan mula sa ilang mga mamamayan sa Australia, at maraming beses na na-repost ang post na ito sa social media. Biro naman ng isang komentaristang Australiano, handa silang ibigay kay Trump ang estado ng Victoria at ang New Zealand. Sinabi naman ni Prue McSween, isang konserbatibong komentarista, na uunawaan niya kung saan nanggagaling ang hugot ng mga taga-suporta ni Donald Trump sa pagsang-ayon nila sa mga pangarap ni Trump hinggil sa panghihimasok sa ibang bansa. Ayon kay McSween, maraming mga pro-Trump sa Australia ang hindi na komporme sa uri ng pamumuno ng kasalukuyang liderato doon sa pangunguna ni Prime Minister Anthony Albanese, dahil yan sa pagiging mahinang leader nito. Kaya't bagaman biro lamang ang panghihikayat kay Trump na sakupin ang Australia, nais nilang patulan ang birong ito sa pagnanais na magkaroon ng malakas na leader tulad ni Donald Trump sa Australia. Idinagdag pa niya na ang kalagayan ng ekonomiya ng Australia ay shocking. Ibig sabihin ay nasa masamang kalagayan ito. Sa madaling salita, ipinapakita ni McSween ang pagkakaiba ng pananaw ng mga tao na nais ng isang matatag at malakas na lider at ang hindi magandang kalagayan ng liderato at ekonomiya ng Australia, na siyang dahilan kung bakit may mga tao na nakatingin kay Trump bilang solusyon sa problema gaya ni Chadwick. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.